Happy Lord's Day mga kapatid. Ay, hinapan ako. Years ago, yung isang theologian na ang pangalan ay Daniel Doriani, hindi si Daniel, no? Si Daniel Doriani at ang kanyang pamilya ay nag-hike sa isang bundok at pagdating nila doon sa pag-hike sa paanan ng bundok, kailangan nilang tumawid sa isang sapa para makarating doon sa bundok na yon. In short, kailangan nila itong tawirin on foot para sila ay makapag-hike sa bundok na yon. At yun nga nangyari, nandoon yung sapa at yung mga anak niya ay nakatawid na at pati yung son-in-law niya nakatawid at pati siya ay nakatawid. Yun nga lang, nakita kasi nila doon na nawala yung plank ng kahoy na tinatawiran para hindi maging delikado dahil nga may flowing na sapa. So, ang nagkaroon ng problema, nung sila ay nakatawid na, nakita niya yung kanyang asawa na hindi makatawid. Siyempre, in-offer niya na, tara, isalabay na kita, monkey back, piggyback, parang gano'n, no? Piggyback na kita para makatawid. Pero, natakot yung asawa niya, pero naniniwala. Kasi, naalala niya, may experience yung asawa niya na meron siya talagang sinakay years ago sa kanyang likod para makatawid ang isang na-aksidenteng hiker. So, noong maraming taon na yon, yun yung pinaniniwala niya, ay, nagawa niya na to. Yun nga lang, sa isip niya, kaya pa kaya ng asawa ko ngayon? Kasi marami ng taon yun na nagdaan eh. So, yun yung naglalaban sa kanyang asawa. So, hindi enough na maisip lang ng asawa niya na, ay, kaya mo nga, naniniwala akong kaya mo ako, pero kailangan niyang sumampa din mismo doon sa likod ng kanyang asawa para makatawid. Kailangan niyang gawin. Hindi lang sa isip, siya rin dapat ay talagang sasalabay at sasakay doon sa kanyang asawa ng may buong paniniwala at pagtitiwala. So, ganito yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Ang paniniwala na si Jesucristo ay hindi lang dapat sa isip lang. Dapat ang ating buong conviction, paniniwala ay galing mismo sa ating puso na maglilid sa submission sa Kanya. At ito nga ang saving faith na ating pag-aaralan. Ito yung pagtingin at pagtitiwala sa kakayahan ni Kristo at hindi sa kakayahan natin. Sa pananampalataya sa Kanya, ibig sabihin lang nito ay dependent tayo sa kapangyarihan niya at hindi sa ating lakas. Ito po ang ibig sabihin ng pananampalataya. And as we dive into our message today, mga kapatid, nawa ay mas magkaroon tayo ng understanding at appreciation sa pananampalataya na meron tayo at praying na lumago ang ating pananampalataya kay Kristo at sa Kanyang ginawa. Kaya ang title ng sermon natin ngayon is about saving faith. So let me invite you to open again your Bible sa Romans 10, 5 to 13. Romans 10, verses 5 to 13. And may you read with me the very word of God. Verse 5, For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, Do not say in your heart, who will ascend in heaven, that is to bring Jesus down, and who will descend into the abyss, that is to bring up Christ from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all,
bestowing His riches on all who call on Him, for everyone who calls on Him, the name of the Lord will be saved. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. So, nandito pa rin tayo mga kapatid sa topic ng responsibility ng tao sa chapter 10. At napag-aralan natin last time, in-address ni Paul ang pagkakaroon ng zeal ng mga Hudyo na hindi naman makakapagdala sa kanila sa katwiran dahil hindi ito according sa knowledge or according sa katotohanan. Ang mga Hudyo ay naging bulag sa pag-establish ng kanilang mga sarili para magkaroon sila ng sariling katwiran. At ito ay pagpapakita na hindi talaga sila totally ignorant sa katwiran or righteousness ng Diyos. Pero dahil ayaw lang talaga nila mag-submit sa kalooban ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, at ito ay si Kristo. At sa verse 4, dito sinabi ni Apostol Pablo na ang kanilang prinsipyo na pag-strive sa sarili nilang katwiran ay natapos na. Meaning, tapos na ang era ng do this and live. No, ito yung sinasabi ni Paul sa mga Hudyo dahil dumating na si Kristo na ang lahat ng maniniwala ay magkakaroon ng katwiran, hindi na sa paraan nila ng pagsunod sa batas. Verse 4 is telling us that for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So nasa panahon na sila ng pananampalataya, nasa panahon na sila ng grace. Ini-introduce na sila sa kanila ni Pablo ang salvation through faith in Christ, hindi doon sa kanilang ginagawang obedience. So kung matatandaan natin, nabanggit na ni Pablo ang faith back from chapter 9, 30 to 33, na ito ang problema ng Hudyo. Dahil they rejected Christ, the rock of salvation, they do not place their faith kay Kristo. Okay? So, pag wala tayong pananampalataya kay Kristo, we reject Him. At kaya ang implication ng walang faith kay Christ ay yung other side, yung pagtitiwala naman sa sariling lakas. So, we reject Christ dahil wala tayong pananampalataya sa Kanya, at ito ay implication nito ay pagtitiwala sa ating mga sariling lakas. Kaya ang gagawin ni Pablo, hindi lang siya hihinto para sabihin na for Christ is the end of the law for those who believes. Again, we can say na kaya sila nako-condemn, kaya sila mag-e-end sa destruction ay hindi dahil sila ay elect, pero wala silang pananampalataya kay Kristo. Sabi nga sa John 3:18 at sa Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe in Christ will be condemned. So maliwanag, hindi sinasabi na hindi kasi sila elect kaya sila ay condemned. Pero sila ay nag-reject kay Kristo, hindi sila nanampalataya sa gospel, kaya sila ay condemned. At marami pa mga passages na nagsasabi na ang condemnation ng isang tao ay kawalan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ang crucial na tanong sa isang tao, hindi kung elect ba siya, pero kung naniniwala ba siya kay Kristo. Okay? So, napakahalaga ng faith ng ating salvation. Kaya naman ito yung explain ni Pablo. Ang faith in Christ na source ng righteousness ng Diyos. Dito iikot si Pablo sa verses 5 to 13. At kung makikita nyo, sobrang hirap na mga passages na to. Talagang back and forth sa Old Testament. Kaya ready nyo po ang Deuteronomy 30, Leviticus 18, at marami tayong babalik-balikan dyan. Kaya ang gagawin natin para mas lalo natin ma-appreciate itong 5 to 13, i-break down natin sa tatlong parte para mas maunawaan natin. Unang parte, the certainty of faith. Pangalawa, the content of faith. Pangatlo, the confession of faith. Una, tignan muna natin certainty of faith, kasiguraduhan ng faith. Again, sa verse 4, sinasabi doon ni Pablo sa mga Hudyo na tapos na ang era na sumusunod sa batas para maging matuwid sila sa Diyos. Tapos na yon. Dahil dumating na si Kristo para akuin ang pagsunod sa batas.
perfectly na hindi kayang ibigay ng Israel at para angkinin ni Kristo ang mga penalty naman ng kasalanan at paglabag ng mga Israel ng mga time na yon. At sa verse 5, sabi dito ni Paul, "For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandment shall live by them." Ang ginagawa dito ni Paul, mga kapatid, nilalatag niya yung contrast between the law-based righteousness at faith-based righteousness. At itong verse 5, kinote ni Pablo ay account ni Moses sa Leviticus 18 verse 5. At ito nga yung righteousness by the law. So ang context nitong Leviticus 18, alam niyo po, ito ay about sa sexual immorality kung mababasa nyo yung chapter 18. Nung time kasing yon, talamak sa Kanaan, sa Egypt, yung mga incest, yung talagang pagpapractice ng mga sexual immorality. Kaya maraming instructions ang Panginoon sa Israel na wag nilang gagawin yon. Kasi papasok pa lang sila sa promised land eh. So wag nilang gagawin yon at sabi ng Diyos, sila ay makakat off sa lahi ng Israel kung sila ay lalabag at gagawin nila mga sexual immorality na ito. So pinapakita ni Paul na since ang Israelites ay bayan ng Diyos, this proves that God demands holiness and obedience to His people. Okay? Oblige ang lahat ng mga bayan ng Panginoon para siya ay sundin. In short, He demands righteousness. He demands holiness. Ang lahat ng nasa Kanya. At kung tayo ay na kay Kristo, nasa Kanya, at we believe we are children of Him, dinedemand niya ang holiness natin. Dinedemand niya ang pagiging obedient natin sa Kanya mga kautusan. So, we can see sa pagsunod sa kautusan ng mga time na yon, Old Testament attainable naman pala ang righteousness ng Diyos. Pag ginawa nila yon, sinasabi ng Panginoon, kayo ay mabubuhay ng matiwasay. Gaganda ang inyong buhay. Pero kung kayo ay lalabag, gagawa kayo ng mga sexual immorality, kayo ay makakat off sa Israel. So, attainable ang righteousness. At ito ang nasa isip ng mga Israelites ng Old Testament hanggang sa panahon na ni Kristo sa mga Hudyo. Itong idea na ito ay actually hindi nga dinispute ni Kristo na ang alam nila sa pagsunod nila sa batas, magiging matuwid sila sa mata ng Panginoon. He affirmed na ang pagsunod sa kautusan ay attainable, ang katwiran. Tignan niyo po yung expert sa batas na nagtanong kay Kristo kung ano ang dapat nilang gawin para magkaroon ng eternal life. Ito yung mababasa sa Luke 10:25-28. Sabi ng expert sa batas, paano kami magkakaroon ng eternal life? So, sabi ni Kristo, what is written in the law? How do you read it? And he answered, sumagot yung expert sa batas, you shall love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. At sabi ni Christ sa kanya, verse 28, you have answered correctly. Do this, and you will live. So nakita niyo po, may katotohanan naman na may attainable naman ang righteousness, ang eternal life sa pagsunod sa kautusan ni Moses. Kinote ng expert dito actually yung Deuteronomy 6:5 at Leviticus 19:18. At inaffirm ito ni Kristo na tama naman yun. Ang prinsipyo na sinasabi dito ay, do this and live. Ito yung nasa Old Testament. So anyone can attain eternal life by obeying God's law. Tama. Pero, ito ang problema. Sa do this and live na principle, walang sino man ang kayang sumunod sa prinsipyo at idea na ito. Walang kayang gumawa ng do this and live perfectly. Kasi sabi sa James 2:10, kahit isa lang ma-fail natin, na hindi natin magawa sa Decalogue, nag-fail na tayo sa lahat. At inaffirm din ito ni Pablo sa Galatians 3:10. Sumpain ang sino man ang nagre-rely sa paggawa ng kautusan at hindi magawa ito perfectly. Meron bang makakagawa kahit isang tao sa atin?
na perpektong pagsunod dito sa Decalogue? Wala. 10 utos, napakahirap sundin. Kahit yung isa nga lang. Sa first part pa lang, laging yun ang topic ni Brother Simon at Deacon Jeff. Sa unang utos pa lang na wala ng ibang Diyos kundi ako. Wala kang ibang sasambahing Diyos kundi ako lamang. Hirap na tayo eh. Kasi ang pagsamba na natin, nakikita natin sarili natin, iniisip natin kung paano natin mag-glorify ang ating sarili, paano natin mag-please ang ating sarili, mako-comfort ang ating sarili, maitataas ang ating sarili. Nakita po? Doon pa lang sa 1, bagsak na tayo. Ano pa kaya yung 9 na Decalogue or commandment? Magagawa pa kaya natin yon? So, nakita natin, attainable naman palang eternal life sa pagsunod, pero imposible. Dapat kasi perfect ang pagsunod. At alam natin na hindi magagawa nito kahit sino sa atin ngayon na nandito. Dahil lahat ng tao may kasalanan. Lahat ay tumalikod sa Diyos. Sabi nga ng Diyos sa Ezekiel 20:11 at 13, binigay niya ang kautusan sa Israelites. Pero imbes na sumunod ang mga Israel, nagrebelde sila. They disobeyed God. They rejected His rules. They profane and blaspheme God's name. So meaning, attainable ang righteousness pero walang qualified na gumawa nun dahil makasalanan ng lahat. Lahat ay bagsak sa standard ng Diyos. Hindi nga sila nag-effort na sundin ang batas ng Diyos. Tinanggihan pa nila. Dahil pinili nilang i-reject ang rules ng Diyos para malaya silang mag-commit ng kasalanan. I-build up at i-establish ang kanilang sarili sa paraan na they know na napaka-imposible. Nakikita niyo po ba ngayon yung prinsipyo ng mga Hudyo? Ito yung tinatayuan nila. Nasa do this and live pa rin silang era. Dumating na si Christ eh. Okay? Tapos na yung ganong prinsipyo sa lahat ng maniniwala kay Kristo. So, pag ikaw ay na kay Kristo, cut na yung do this and live. Gets? Kailanman, hindi nila kaya magawa ang batas ng Diyos. Ang sinasabi ni Pablo dito sa atin ay yung impossibility na makakakuha ng katwiran ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, sariling dunong. Kaya kailangan talaga natin ng isang susunod para sa tao. Kailangan talaga ng katwiran na ibibigay na lang sa tao. Kasi hindi nga natin kaya eh. Kailangan na from external mayroon magbigay sa iyo ng katwiran as a gift. At ito yung grace ng ating salvation. Maliwanag sa Old Testament pala, seemingly, di ba? Nakita niyo yung context. Pag binasa yon ng Pariseo, ay, ito pala ang daan para ako ay maligtas. Ang do this and live. Pero maliwanag pala sa Old Testament, ang sense pala ng salvation doon ay by grace. Na hindi nila kaya gawin ito. Kaya nilang gawin ito kung meron silang pananampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo, nasa balikat niya na ang paggawa para sa kanila nung mga standard or nire-require na pagsunod doon sa Decalogue. Tignan natin yung next verses na tinuturo naman ay yung faith-based. Yung kanina, verse 5, ito yung law-based righteousness. Itong 6 to 8, ito naman yung faith-based righteousness. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart. Doon pa lang, wag nyo sabihin sa sarili nyo. Who will ascend into heaven? That is to bring Christ down. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of the faith that we proclaim. Ito naman ay kinuha ni Pablo sa Deuteronomy 30 verses 11 to 14. Ang context nito sila ay papasok na sa promised land at nagbibilin si Moses na dapat nilang sundin at wag
silang lumabag sa kalooban ng Diyos. So sinasabi sa Deuteronomy 30:11 to 14, ang kautusan ng Diyos ay hindi mahirap, hindi malayo sa inyo. Ito ay wala sa langit para sabihin nino man na sino makaakyat sa langit para malaman namin, magdala sa amin ang kalooban ng Diyos. Wala rin ito sa kalaliman ng karagatan para sabihin ng nino man sino ang bababa para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Pero ang salita o kalooban ng Diyos ay malapit lang pala sa kanila. At ito ay nasa kanilang bibig, ito ay nasa kanilang mga puso. Ang sense ng Deuteronomy 13 ay hindi pag-attempt para umakyat sa langit o bumaba sa kailaliman. Dahil ang kalooban ng Diyos ay nasa mga bibig at puso nila. Meaning, magagawa nila ang kalooban ng Diyos dahil tinuturo sa kanila ni Moses ang mensahe at kalooban, pag-uutos ng Panginoon. At yun ay mapapasa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya sa mensaheng pinipreach sa kanila. So kinuha ito ni Paul, kinuha niya sa Deuteronomy 30 at inilagay niya sa Romans 10. Kinuha ito at inapply ni Pablo sa Hudyo nung panahon niya. Yung time na yun, present age na ni Pablo. Dahil ang tinutukoy dito sa Deuteronomy 30:11 to 14 ay ang promised Messiah o si Hesus Kristo. Sino ba ang nagmula sa langit at bumaba? Si Jesus Christ. At ito ay pertaining sa kanyang incarnation na ang Diyos ay nag-send sa kanya sa mundo para maging tao. That speaks about His humiliation. John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. He sent His Son para ma-reach out tayo. At sino ba ang namatay sa kailaliman at nabuhay muli? Again, ito ay si Jesus Christ. At ito naman ay pertaining sa kanyang resurrection na ang Diyos ang bumuhay sa kanya sa ikatlong araw ng kanyang kamatayan sa krus. That speaks about His resurrection at ito ay pag-exalt ng Diyos sa authority at power ni Kristo. 1 Corinthians 6:14, and God raised the Lord and will also raise us by His power. So ano nakikita natin dito? Certain ang ating pananampalataya kasi ang Diyos ang nag-accomplish nito para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Hindi tayo para umakyat sa langit, though napaka-imposible yun. Para dalhin dito si Kristo at mag-incarnate. At hindi tayo para buhayin si Kristo para i-resurrect siya. Lahat ng ito ay ibinigay at ginawa ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya. Siya ang nag-send, nag-incarnate kay Kristo. Siya rin ang nag-resurrect at nag-exalt at nag-ascend sa kanyang anak na si Kristo. Meaning, this Paul's claiming na regalo lang talaga ang salvation all throughout the Old Testament. It is all by His grace. Na kahit ito ay law-based righteousness, ang nagpapakita lang dito na hirap akong sumunod sa law. Kaya kailangan ko ng regalo mo. Kailangan ko ng grasya. Kailangan ko ng substitute para gumawa ng law. At ito ay si Kristo. Di ba grasya yun? Diba? Napakaganda ng salvation natin dahil ito ay regalo ng Panginoon, kaloob niya sa atin. So ang punto, our salvation does not depend on human capabilities but on what He has done in Jesus Christ. Siya ang nagbigay ng paraan para tayo ay masave. Ginawa niyang malapit sa atin si Kristo by faith. So this saving faith, it is certain because it is purely and fully God's work in the person and work of Jesus Christ. And I hope na ito ay maging comfort natin kung meron man tayo mga discouragement, may mga situations tayo na hirap tayong magpatuloy sa ating nilalakaran na pananampalataya. And may this give us confidence na humingi ng tulong sa Diyos dahil malapit lang siya sa atin. Ibinigay niya in fact sa atin si Kristo. Si Kristo ay nasa sa atin by faith. He is living in us.
Okay? So nakita po ba natin yung certainty of faith? Tignan naman natin ang content of faith. Ano bang content nito? Ano bang nilalaman nitong saving faith na nakakapagligtas? Saving faith na nakakapagligtas pa, no? Ano ba yung saving faith na ito? So, recognizable ang content na ito, no? Or nilalaman ng content. Sa verse 9, dito sinasabi ni Paul ang nilalaman ng nakakapagligtas na pananampalataya. Sabi sa verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, resurrection, and you will be saved. Savior. Okay? Ang content ng saving faith ay paniniwala sa foundation ng ating salvation. At ito, si Kristo, person and work of Christ. So, tinuturo sa atin ni Pablo na si Kristo ang basihan ng kaligtasan at ano ang particular na dapat nating i-confess again kay Kristo. Siya ay Savior, siya ay Lord, at nag-resurrect siya from the dead. Implied dito na ito dapat ang paniniwalaan ng lahat ng believer. Kung ikaw ay hindi naniniwalang siya ay nakakapagligtas, we cannot say na ikaw ay Christian. Kung hindi ka naniniwala na siya ay nabuhay muli, we cannot say na ikaw ay Christian. At ganun din, kung siya ay hindi mo kinikilala na Lord, very dangerous yon sa iyong paglakad as Christian. Tignan natin Savior. Sa Genesis 3:15 pa lang, dito in-announce ng Diyos sa Garden of Eden na may magliligtas sa kasalanan ng tao. At ito ay na-fulfill nga according sa Galatians 4:4. Isaiah 53:6, the Lord has laid on Him the iniquity of us. 1 John 4:14, the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Matthew 1:21, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So ito yung nangyari na to, kausap ni Kristo. Sinasabi niya na siya ang magbe-bear ng sins ng mga makasalanan. So kaya very evident ang preaching ng apostol at na si Kristo ay Savior ng mundo. Nag-aalis ng kasalanan na ang lalapit sa Kanya ay maliligtas sa pananampalataya. We have to confess na siya lamang ang pwede magligtas. Walang iba pang Diyos-Diyosan na magliligtas. Dahil sa Kanyang ginawa, sa krus at sa Kanyang katwiran, sa Kanyang dugo, Jesus paid the penalty for our sins, satisfying God's justice and mercy. He is our propitiation, mga kapatid. He is a substitutionary death. Yung kanyang substitutionary death satisfies God's justice at appeased God's holy wrath. At sa kanyang death na yon, na-reconcile tayo sa Ama. Naligtas tayo sa condemnation. And following Paul's train of thought, sa verse 1 pala ng Romans 10, hindi lang Savior si Christ from condemnation dahil sa sin. Savior din siya sa self-righteousness, sa pagiging prideful, sa pag-establish ng sarili, na napakahirap at sinave niya ang isang tao sa pagpapagod at pag-establish ng kanyang sarili para tanggapin ng Diyos. Sa kaisipan na yon, sinave siya ni Kristo. At ito yung alam ng mga Israel. I-establish nila ang kanilang sarili para magkaroon sila ng katwiran at ang sense pa nila ng pag-establish ng kanilang sarili habang sila ay nagiging hinohold nila yung batas, ginagawa nila yun para ibigay na yung Redeemer ng Diyos. Para ibigay na yung promised Messiah. Parang ang dating, kung hindi nila gagawin to, hindi ibibigay ng Diyos ang promised Messiah. Hindi nila alam, si Kristo na yon ng mga time na yon. Pero tinanggihan nila. Kasi ang gusto nila ay political Messiah. Di ba? Naalala ba natin to kay Samuel? Ayaw ng mga Israelites na ang maghari sa kanila ay ang boses ng Diyos. Gusto nila tao. At yun nga, ibinigay si Saul ng Panginoon sa kanila. So, di ba? Maling-mali. So, ang content ng confession natin ay si Jesus Christ ay nagliligtas. Next.
makikita natin ay Jesus is Lord. We have to believe that Jesus is both Lord and Savior. Maraming evangelicals kasi na they confess lang na Savior si Kristo. Dahil pag sinabing Lord, siya ang master ng buhay ng isang tao. Siya na yung talagang sasakupin niya ang lahat ng channel ng iyong or faculty ng iyong pagkatao. In short, pag ikaw ay nanampalataya, tatanggapin mong magpapasakop ka kay Kristo. Ang saving faith ay may anticipation ng obedience at submission kay Kristo. At very evident ito na sinabi niya sa John, if you love me, keep my commandments. Hindi niya lang sinabi na mahalin niyo lang ako. Pero kung mahal niyo ako, mag-a-abide kayo sa kautusan. At sa pag-aaral natin ng law ng Diyos, Sunday School, Romans 7-9, nakita natin na Christ does not make us lawless people, pero He make us law-abiding people kung tayo ay nasa sa Kanya. Kasi nga, kaya nga tayo sinner eh. Lawless tayo. Kaya nung tayo ay kinuha niya sa Kanyang dominyo by faith, ginagawa niya tayo, tinatransform niya tayo na maging law-abiding citizen ng kalangitan. And we know na ito ay dapat ding tanggapin ng Hudyo, knowing na prideful sila at ayaw nilang maniwala kay Kristo. Imagine na lang yung mga discourses ni Kristo with the Pariseo, no? They are offended by Christ's preaching. Kaya tunay na si Kristo ang rock of offense sa mga Hudyo. Kaya nga sabi nga ni Max Anders, for a Jew to confess Jesus is Lord would be to ascribe deity to Jesus of Nazareth, the very source of the Jewish outrage that led to His crucifixion in Jerusalem. Kaya nga siya pinatawan ng kaso na siya ay papako sa krus dahil ayaw na lang i-confess na Lord si Kristo, na Diyos si Kristo. Nakita nyo, na-reject ng mga Hudyo si Kristo. Ayaw na lang tanggapin na si Kristo ay Diyos. They suppress that truth. At hindi lang ang Hudyo ang mahirap magtanggap or tumanggap sa pagkakasakop nila kay Kristo. Anyone by default ayaw magpasakop sa Diyos. Dahil may issue tayo sa authority. Gusto natin tayo ang may authority ng ating mga buhay. Sabi nga ng Tears for Fears, everybody wants to rule the world. Diba? Alam niyo yung kantang yon. At even sa churches, issue sa kanila yung lordship ni Kristo. At in fact, nagkakadebate pa nga dito. Dahil para sa ilan, ang pag-confess kay Christ as Lord ay works daw. Wala daw sa faith yon. Hindi daw under na ng grace. So, sabi ni Darrell Buck, sa kanyang book, no, na Jesus is Lord in Acts and in the Gospel Message, yet with evangelicalism, there's a dispute about how to present the confession that represents the saving response to this gospel message. One side of the debate argues that Jesus must be Jesus must be confessed as Savior and not as Lord. The second side in this debate argues that Jesus is to be confessed as Lord Master as well as Savior. The gospel involves a call to repentance as well as to faith. Tama? To confess the Lordship of Jesus is not a mere confession of deity. Pag sinasabi mo pala na Lord si Kristo, hindi mo kino-confess yung kanyang attribute na Lord at yung kanyang pagiging Diyos. Rather, it is a confession of total submission to the personal Lord. A commitment to obey in every area of our lives. In this view, to offer Jesus as Savior only is easy believism. Pag Savior lang, walang Lord. One does not choose to make Jesus Lord, He is Lord of all. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. This view can be called the Jesus is Lord view. So, makikita natin na pag kinikilala lang pala natin na si Kristo ay Savior, hindi Lord, ito yung prinsipyo na nakukuha natin sa easy believism.
na maniniwala lang tayong saved and that's it. Wala na tayong accountability, wala na tayong responsibility, wala na tayong obedience. Nakikita ba natin yung half ng Ephesians, puro duties natin after ng doctrines? Nakita ba natin sa Romans, may duties pagkatapos ng doctrines? So lahat, meron dapat paggawa sa kingdom ng Panginoon. So very clear, we have to confess that Christ is our Lord. We love Him, kaya we submit to Him. Hindi mo pinagsisilbihan ang iyong asawa para mahalin ka niya. Pero pinagsisilbihan mo ang iyong asawa dahil mahal mo siya. Di ba tama? So ganun din tayo. We come in faith as our Lord dahil we love Him. We are His bride. We submit because we love Him, hindi para maging bridegroom natin siya. Sa ating believers, minsan ayaw natin magpasakop. Sorry. Thank you po. Tuyo na. Sa ating believers, ayaw natin magpasakop. Lalo sa pagsunod sa kitilin ng ating kasalanan. Ayaw nating sundin yung utos niya na ibaba natin ang ating pride. Gusto natin mauna ang convenience natin, ang self-glorification sa sarili. Kadalasan, di natin sinusunod na may pag-ibig dapat sa lahat ng gagawin nating duties sa Kanya. We obey nga, pero we do not love. Walang love sa pagle-labor at pagsuserve natin. Kadalasan, sabi nga, we serve sa Kanya, pero ang puso natin ay malayo naman sa Kanya. So again, clearly we have to know na di lang tayo merely believers, pero tayo ay His followers, His disciples, and His servants. At para malaman na alagad tayo, sabi ni Christ, tayo ay nag-aabide sa Kanyang salita. Tayo ay nagmamahalan para makita na tayo ay sa Kanya. But confessing Jesus is Lord is not the whole gospel. Hindi ito ay pagiging gospel. May sinasabi pa si Pablo na dapat content ng ating confession at ito ang resurrection. Paul is saying that one must affirm that Christ died and resurrected historically. Hindi ito isang prinsipyo o symbolism ang pagkamatay at resurrection ni Kristo, pero tunay na nangyari sa history. At ang pagkabuhay muli ni Kristo ay essential. Ang resurrection ay central sa preaching ng mga apostol, even ni Kristo ng mga panahon na yon. Sabi nga ni Kristo sa John 2:19, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." Ang sinasabi niya rito yung resurrection niya. At sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:12-19, napakaganda nun. Kung walang resurrection, walang saysay ang pananampalataya natin. Kung walang resurrection, walang saysay. Bakit pa ako nagpipreach dito? Kung walang resurrection, walang Christianity. Walang church. Walang salvation. Wala lahat to. It is all in vain. It is all in futile. Useless. Walang saysay. Foolishness. Pero through faith in death, naniniwala tayo na hindi lang siya namatay, siya ay nabuhay after 3 days. The third day na siya ay namatay, siya ay nabuhay at sa pananampalataya at paniniwala natin doon, we are declared righteous and justified. His resurrection conquers sin and death. Meaning lang sa resurrection, hindi nagtagumpay ang kasalanan kay Kristo. Hindi nagtagumpay ang kamatayan kay Kristo. Hindi nagtagumpay ang bondage, ang sumpa kay Kristo dahil nabuhay siyang muli. Okay? Kung walang pagbuhay muli, ibig sabihin, hindi niya na-overcome ang sin. Dahil sa resurrection niya, we have newness in our lives. Ang resurrection niya gives us faith, hope, at pledge na may resurrection din tayo at i-exalt tayo ng Diyos in the last days. Ang resurrection ay ang pagdidisplay ng Diyos na siya ay makapangyarihan
sa buong mundo na walang ibang kayang gumawa nun, kundi ang Diyos lamang. It takes a supernatural power para i-display na may nag-resurrect at walang ni isa na na-account na nangyari yun. Ang resurrection ay pagbibigay ng assurance na di tayo pababayaan ng Diyos kahit sa kamatayan. Sabi nga ni Max Anderson, the resurrection as a validating factor for the Christian faith. Ang resurrection ay ito yung brand natin. Ito yung nakaselyos tayo na we are resurrected in Christ. Kaya may resurrection, ito yung nagbabalidate sa atin na tunay tayong mga Kristiyano. Kasi maraming naniniwala kay Christ, iba yung content. Hindi nila sinasamang resurrection. So as Christians, we are branded ng resurrection ni Christ at nagsisignify ito ng newness natin. Kaya nga tayo born again Christian. Hindi grupo, pero ito ay experience. Ito ay ibinigay ay kaloob ng Panginoon. So, are we walking sa kanyang resurrection? Are we walking sa banal na spirito? Sa newness in life? Naniniwala ka na sa resurrection, pero are we still living sa ating dead, old self, na rotting in sin and self-pleasure? Andun pa rin ba tayo? O ang pinapamuhay natin ay ayon na sa banal na spirito? So muli, we have to confess that Jesus is our Lord, Jesus is our Savior, and Jesus resurrected from the grave and now ascended to God's right hand throne that speaks of His authority. Na sa lahat ng maniniwala ay maliligtas at hindi mapapahamak. Ang punto, our salvation centers on the person and work of Jesus Christ. Wala sa atin pa rin. Third point, the confession of faith. Una, certainty of faith, content of faith, confession of faith. Paul is also telling us kung ano ang nature ng pagko-confess natin. Hindi lang tayo basta-basta nagko-confess. Jesus, my Lord, my God. Pero ano ba yon? Saan ba nanggagaling yon? Paniniwala ba yon sa puso talaga natin o sa nguso lang natin? Minimake sure ni Pablo ng lahat na magko-confess kay Kristo, lalapit kay Kristo, tatawag sa kanyang pangalan, ay manggagaling sa puso. At kung ito talaga ay galing sa puso, yung kanilang paniniwala, convicted sila, at nagtitiwala ang kanilang puso, inevitably, maihahayag sa kanilang mga bibig. Verse 10, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ito, medyo kinakanta natin, at maraming Christian na nakakaalam nito. Pero paano mo ba ito kino-confess na pag sinabing, everyone who calls on the name of the Lord will be saved? Sinisigaw mo ba ang pangalan niya? At ikaw na ay naliligtas? Ganun ba itsura nun? Ang ginagawa ni Pablo dito, binabalik niya ang mga Hudyo na ang kaligtasan ay hindi sa nguso lang. Remember dun sa 1-4 ng chapter 10, sila ay may zeal, pero hindi according sa katotohanan. Hindi according sa righteousness ng Diyos. So, ibig sabihin, lip worshiper sila, at external at people pleaser lang sila. So, dapat, ang ating confession, when we call upon the Lord, para tayo ay masave, ito ay conviction galing talaga sa puso nung nalaman natin ang information kung sino ang Diyos or si Kristo at kung ano ang ginawa niya. Again, ano yung content? Siya ay ating tagapagligtas, siya ang Panginoon, at siya ay nabuhay muli sa kanyang kamatayan sa krus. Naniniwala siya
dapat doon sa information na yon at galing yun sa puso. Dapat ang confession natin ay pagtitiwala talaga kay Kristo. Kaya we confess. Pag nagkaroon tayo ng paniniwala sa ating mga puso, we confess Him as our Lord, na kaya nating ibigay ang ating buhay sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa resurrection niya. Kaya we are now living in the newness of our life in Christ. Hindi tayo nagko-confess from the mouth lang, pero from the sincerity, from the depths of our heart. Nakita po ba natin? We confess na naniniwala tayong hindi tayo mapuput into shame o sa kahihiyan. Ito ay quoted sa Isaiah 45 verses 16 to 17. Ang sinasabi doon, ang context kasi doon, yung mga sumasamba sa idols. So sabi ng Diyos, ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay mapupunta sa kahihiyan. Mapupunta into shame. Dahil ang Diyos-Diyosan, alam natin, walang buhay. Kapag tumawag ka, hindi kanya kayang isalba. Lagi nga natin nakikita sa amin ito, no? Pag nagkakaroon ng mga sunog or baha, sinesave nila yung Diyos nila. Di ba? May ganun eh. Ganun yung mga nakikita nating meme. So, ganun naman talaga. Hindi niya kayang, yung mga Diyos-Diyosan na to, walang buhay, still sila, hindi nila kayang mag-save kahit sinong tao na lumalapit at tumatawag sa kanila. Pero, as quoted sa Isaiah 45:17 na sinasabi ni Paul sa Romans 10:11, everyone who believes in Him will not be put to shame. Ang lahat ng naniniwala sa Diyos ay hindi mailalagay sa kahihiyan. Hindi mapupunta sa pag-aabandonan ng Diyos. At ito ay may apply natin today. Na sa pagtawag natin sa Kanya in prayer, sasagot ang Diyos. Magbibigay siya sa iyo ng strength, magbibigay siya sa iyo ng wisdom at mga pangangailangan mo sa iyong spiritual na paglago. At di tayo niya bibiguin at pababayaan sa ating mga daily needs. Nakita po ba natin? Pero itong it will not put to shame, this speaks ultimately sa final judgment na hindi tayo iaabandona ni Christ. Na pag tayo humarap na sa Diyos, sabihin ni Christ, hindi ko siya kilala. Hindi po ganon ang ating pinanampalatayaan. Ito ay parang yung nakita niyo po, na experience niyo po ba yon? Pumunta ka sa party, tapos pagpunta mo doon, wala yung pangalan mo, nakagayak ka. Di ba? Yung kahihiyan mo na, oh my God, ba't ba ako nandito? Di ba? Minsan may gano'n, no? So, ito, iba to. Eternal life ang pinag-uusapan natin dito. Kaya ang lahat ng maniniwala kay Kristo, kikilalanin niya sa final judgment. Ay iyan, anak ko yan, pinagkamatayan ko yan, sa akin yan, ang dugo ko ay nasa sa Kanya, ang laman ko ay nasa sa Kanya, ang identity ko ay nasa sa Kanya, tinubos ko siya, pinagbayaran ko siya. Meron kaming relasyon, meron kaming ugnayan, iisa kami. At doon, hindi ka ipapahiya. Anong nangyayari doon sa sin na yun? Ini-exalt ka at pinapakita ka sa mga non-believers na hiwalay ka sa kanila. Pinapakita, ina-affirm na ito ay tunay na mananampalataya ni Kristo. At itong paniniwala na ito ay hindi basta galing sa nguso, pero galing sa puso. At kung ito ay galing sa puso, again, inevitably, may ko-confess ng bibig ng isang mananampalataya at magdudulot ng pagtawag sa pangalan ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So meaning, ang nananampalataya kay Kristo, mula sa puso ay tumatawag sa Kanya. At ang pagtawag na ito ay mula sa puso na ito ay pagtawag hindi lang para mabanggit ang pangalan ni Kristo, hindi lang para maging expression o maging wishing spell na i-claim mo at ibibigay mo yung pangalan niya. Pero ang pagtawag na sinasabi dito ni Kristo ay pagtawag sa pagtitiwala at pagsisisi, pagdedepende sa kanyang pangalan. Naalala niyo po ba yung account
ni Thomas the Doubter? Hindi siya nabigla o nagulat gaya ng maraming paniniwala nung tinawag niya si Christ as Jesus, my Lord and Savior. Kung mapapasa niyo ulit yun sa John 20, present doon ang content ng faith kay Thomas. Certain siya na maniligtas siya dahil naniniwala siyang Diyos si Kristo. Andun yung belief niya na Savior si Kristo. Nandun ang belief niya as Lord si Kristo. At ang belief niya na nag-resurrect si Kristo. Nakita niyo po yung scene na yun? Lahat present dun sa moment na yon. At naniwala siya sa kanyang puso. Na-convict na tunay pala talaga to. Natanggal yung mga doubts niya. Kaya na-i-confess niya, my Lord and my Savior. Hindi our Savior. Nakita nyo? Personal confession ito. Hindi ibig sabihin, naniniwala yung katabi mo, ganun na rin dapat yung paniniwala mo. Hindi po ganun. My Lord and my Savior. Ganun ba? Ganun ka ba? Nag-confess ng pananampalataya mo kay Kristo? Individual ba yan o meron ka lang sinundan? Meron ka lang ginaya? Kung ikaw ay nasa paggagayap lang ng isang tao na peer pressure ka sa pananampalataya mo, upon hearing this truth, i-confess mo na ikaw ay nagkamali at mag-repent ka sa Kanya. Re-evaluate mo ang iyong confession ng pananampalataya. Ang belief at confession ay partners. Hindi pwedeng maniniwala ka lang at wala kang confession. Ganun din. Hindi ka pwedeng mag-confess ng walang paniniwala. Hindi tayo parang sa commercial na ang ganda, ang sarap ng manok sa ganto. Pero hindi pala masarap. Kino-confess mo pero hindi ka naniniwala. So, ang belief and confession ay para ring faith and works. So, di pwedeng wala yung isa. Kasi cause and effect yan. Cause, ikaw ay naniwala. Ang effect, magko-confess ka. Cause, ikaw ay may pananampalataya. Ang effect, magkakaroon ka ng bunga ng good works. Okay? So, tayo, nag-confess tayo na Lord and Savior si Kristo. Pero meron ka bang matinding eagerness at pagkilala na ikaw ay to obey in your fullness, in your totality? Tinatawag mo siyang Lord, pero sinubmit mo ba ang lahat ng parte ng buhay mo? Physical, mata, tenga, kamay, bibig, thoughts. Lahat ba yan ay sinubmit mo sa Diyos? Meron ka bang sinasabi ni Kristo sa first great commandment, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hindi ito para isang pagsasabi lang ng mga bubbling words. Pero implied dito na meron kang pagsunod. So, sumusunod ba tayo? If we confess we love God, sumusunod ba tayo sa Diyos na with all our heart? Sumusunod ba tayo with all our soul? Sumusunod ba tayo with all our minds kahit hindi nagkakaroon ng sense? Parang hindi na nagme-make sense to pero kailangan kong sumunod kasi mabuti ang Diyos. Kailangan kong sumunod kasi ito ang katotohanan na hindi ko nakikita. Sabi nga ni Brother Simon, ang scripture, making the wise the simple. Are we obeying God with all our strength? O pag kunyari, konting tinamad ka lang, ay, bukas na ako mag-devotion. Konting nasaling lang yung comfort mo, nagkaroon ka lang ng konting problema, 1%. Ayaw mo na magbasa ng salita niya. Gusto mo, perfect content, 100% bago ka magbasa. Hindi po pwede mangyari yun. Nasa fallen world tayo. May indwelling sin ka. May temptation surrounds you. Nagsusurround sa'yo. May lies pa si Satan na bumubulong sa'yo. May mga foothold pa sa'yo na nakaabang. Hindi mo magagawa na 100% okay ka
saka ka lang susunod sa Kanya? Hindi po pwede. Kaya kailangan ito talaga ay battle. Kailangan magpasakop tayo kahit hindi natin feel na magpasakop. Kailan tayo magpapasakop sa Kanya? Pag masaya lang tayo, pag may mga accomplishments, or kung may mga pinapag-pray tayo na nakukuha lang natin, pero pag may mga parang seemingly silent ang Diyos, silent ka na rin sa Kanya. Pag nag-confess na tayo ay mahal natin ng Diyos, ibig sabihin nito, we have a burning zeal to obey Him at all cost. Buti ngang Hudyo, matindi ang kanilang zeal. Yun nga lang, wala sa katotohanan. Diba? Ganon din yung ibang mga sekta, even mga kulto, napaka-zealous nila, devoted sila sa pagsunod kahit wala sa katotohanan. Pero tayong mga Kristiyano, anong ginagawa natin? Complacent na tayo ay na-save ni Kristo. Kasi alam natin ang doctrines. Walang maayos naman ang mga kapatid natin sa church, mga members. Hindi po ganun ang Christianity. Nakita niyo po sa Syria, yung nagkakaroon ng genocide at 100, parang nagkaroon ng mass killings, parang 1,000 na yata ang napatay nila. At nagkaroon ng, may nabasa ako, from 1.5 million population ng mga Kristiyano doon, bumaba to a mere 300,000 na lang. Nakita niyo po yung mass killings ng mga oras na yon. At nangyayari ngayon, nakita ko March 11, live pa rin sila sa pagkitil. Bakit? Dahil ito do sa saving faith nila kay Kristo. Sila ay pinapersecute, pero still di sila nagre-renounce ng faith. Meron nga doon, pinapahubad yung cross, yung pendant na cross. Kung hindi, gigilitan, tatanggalin yung ulo nila. Tayo kaya, ay hindi, ano naman ako alam ko, safe na ako sige, okay lang, para hindi ako masaktan. Hindi. Huwag tayong maging complacent sa ganon. Nanatili pa rin, nakikita natin sa Syria, tinatayuan nilang faith. Dahil alam nilang si Kristo, ang rock of salvation, ang muog na nagliligtas, nagpoprotekta sa lahat ng mga may pangangailangan at natatakot, nag-aalinlangan sa kanilang mga sitwasyon na sa bingit ng kamatayan. At ang amazing pa dito, itong confession na ito, walang distinction. Ibinigay ng Diyos ito sa Jews, sa Gentiles, sa lahat ng tao. Pwede silang maniwala kay Kristo upon hearing the gospel. So ang punto, salvation is freely offered to all, and those who truly believe in their hearts will receive it. Ganito rin ba yung pananampalataya natin? Tugma ba yung content ng faith natin? Sa kino-confess natin? Sa pinanampalatayaan natin? Do we believe what we confess? Na hindi niya tayo papabayaan? Naniniwala ka talaga doon? Na hindi ka niya i-abandon na? Katulad ng story kanina sa nag-hike na naikwento ko. Naniniwala ba tayo kay Kristo na hindi lang sa isip, pero may pagtitiwala tayo sa Kanya na kahit yung buhay natin pwedeng ibigay, isakay natin sa Kanya. Meron ba tayong ganung pananampalataya? We are trusting Him. We are to trust Him sa lahat ng bagay, sa ating lahat ng paglalakad, sa pagtutuwid sa kasalanan. Naniniwala ka na kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakahiya, yan naman ay kalooban niya para matuwid ka, para ikaw ay ma-establish, para ikaw ay ma-purify sa mga indwelling na nakakabit, nakatato na sa buhay mo. May pag-asa, kapatid.
Sino ang iyong kinoconsider? Yung kahihiyan o yung kahihiyan mo sa final judgment? Mamili ka ngayon. Mahihiya ka ngayon o mapuput to shame ka dahil wala ka pala kay Kristo. Di ba sabi ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na hindi sa spirito ay hindi makakapasok sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Even sa kamatayan, we trust Him kasi we belong to Him. Even sa bingit, kung tayo ay mamatay, we have comfort na di tayo mawawalay sa kanyang kamatayan. Romans 8:35-39. We will never be separated from His love in Christ. Anong challenge? Live your life that reflects your faith inwardly. This means allowing your faith to transform your inner life, thoughts, emotions. Yung ikaw, in secret, kayong dalawa lang nakakaalam nito ng Diyos. Nagre-reflect ba yon? Hindi mo naman kailangan mag-reflect sa ibang tao. Ang pinagre-reflectan mo, ang piniplis mo, ay ang Diyos. Tinatransform mo ba ang inner life mo to His truth? Kinocultivate mo ba yung communion mo sa Diyos? Nag-spend time ka ba sa prayer? Nag-spend time ka ba sa scripture? Seeking guidance from the Holy Spirit? O ginagawa mo na lang kung ano yung gusto mo? Kasi alam mo, ligtas ka naman. By no means, di ba? Romans 6. Dinidevelop mo ba ang mga spiritual foundation? Yung pananampalataya mo through study, nagre-reflect ka sa sermon, meditation ng kanyang salita, nire-renew mo ba yung thoughts mo para ma-renew ang attitudes mo na nakukuha mo sa character sa Bible at sa mga salita, mga prinsipyo sa Bible? Ikaw ba'y lumalago na may integridad na kahit wala ka sa church, ang pamumuhay mo pa rin ay sa kabanalan? Sineshape mo pa rin, dinidisiplina mo pa rin ang iyong sarili kahit walang nakakakita sa'yo? Ito yung reflecting your faith inwardly. Hindi kailangan ipakita mo. Kasi kung ipapakita natin outwardly lang, pariseo po yun. Pangalawa, live your life that reflects your faith outwardly. This means, dinedemonstrate mo naman kung ano yung mga nahuhubog mo inwardly. Through our actions, sa faith, sa pakikipag-interact mo, lalo na sa church. Sinishare mo ba yung iyong faith sa iba? Nagbe-witness ka, nag-evangelize ka, nag-spread ka ba ng gospel? Ang daming confession na pwede natin gawin. We confess Christ. On the Lord's Day, every Lord's Day. Kaya ka nandito, kino-confess mo. Teka, Kristiyano ako. At may hinanda sa aking araw ang Diyos. Kaya hindi ka lang nandito para i-confess para sa amin, pero sa lahat. Na talagang ikaw ay mananampalataya at nag-a-abide sa Kanya. Pag ikaw ay nasa Lord's Day. We participate at nag-join ng local church. Kung wala ka pa sa pananampalataya, wala ka pang local church, isa ito sa pagko-confess mo na tunay na meron kang confession, tamang content mo, at meron kang pananampalataya na galing sa puso mo. We take water baptism at Lord's table. Pagko-confess mo to, na ikaw ay in union kay Kristo by faith. Hindi lang para masabi na ikaw ay, Kristiyano na ako. Hindi. Ikaw ay follower na, disciple ka na, servant ka na ng Diyos. At ang mahalaga doon, ikaw na ay bride. Kasama ka na niya sa kanyang body na susunduin in the last days para i-purify fully. Na pag tayo ay nag-gather sa fellowship, nagpe-pray one another, nagre-read the Bible, we confess our faith doon. Hindi natin tinatago sa yung ating pananampalataya sa bawat isa. Ibig sabihin, kung ano yung pinaniniwalaan mo, ay affirm.
One gospel lang tayo. Are we living to encourage and love and rebuke sa bawat isa? Pag naglalaw tayo, nagre-rebuke tayo without compromise, at pag nag-encourage tayo, we confess. Yung pananampalataya natin na ang gospel ay nagtatransform. Kaya kailangan natin itong mga ito, maitama sa ating isipan. At hindi tayo, dahil kung hindi tama sa isip natin, gagawa tayo ng mga own methods natin, own ways natin, at di natin malaman. Sabi nga, very word ni Gracia Mission, magiging fruitless pilgrimage tayo. Di natin, tayo ay dapat fruitful pilgrims tayo eh. Pero hindi natin alam, lakbayin natin fruitless. Huwag natin i-aim. Kahit mga Christians, zero haters. Gusto natin zero haters. Ayaw natin i-express yung ating buhay, yung ating kung ano. Kasi baka mabash tayo eh. Pero ang aim natin, huwag natin mag-grieve si Kristo. Banal na Espiritu ang Diyos. At yun ang realidad. Yun ang ginagalawan na natin. Hindi para magkaroon tayo ng zero haters. Or kung ano ang sasabihin ng mundo sa atin. Pero, makita natin kung ano ba yung sinasabi ng Diyos natin at yun ang dapat nating gawin. Again, ang saving faith ay certain because it is purely and fully God's work in Christ. Ang object ng saving faith natin ay si Kristo na we confess na He is our Lord and our Savior at He died and rose again and He ascended in the right hand of God, na kung sino maniniwala ay mananampalataya. At itong confession na ito ay mula sa puso at hindi sa nguso. At kung ikaw ay wala sa pananampalataya kay Kristo, maaari may zeal ka sa paggawa, pero yan ay kulang kung hindi tama ang iyong content ng confession mo. Paano ang confession mo ba ngayon? Ano ang content ng paniniwala mo na ikaw ay maliligtas? Dahil ba sa gawa mo? Maliwanag sa ating napag-aralan, verses 5 to 13, wala sa ating mga kamay ang ating kaligtasan. Ito ay nakadepende solely sa ating Diyos. Kaya kung hindi si Kristo yan, kung ikaw yan, ninedependahan mo na ikaw ay maliligtas, tinatawag ka ngayon sa pagsisisi at paniniwala. Hindi enough na ikaw ay magsimba, magpray, gumawa ng mabuti. Ang magliligtas ay si Kristo, ang kanyang ginawa sa krus. Kaya paniwalaan mo, si Kristo ay napako sa krus para ikaw ay pagkamatayan. Pagkamatayan ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko, na siya ay nabuhay, binuhay at ngayon ay nasa kanang trono ng Ama, na kung sino ay nang maniniwala ay hindi mapapahamak pero magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka po dito. Ikaw ay magsisi sa lahat ng iyong pagkakasala at talikuran mo ang iyong buhay at ikaw ay lumakad kay Kristo bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas na namatay at nabuhay para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito.